Alright, so good morning. Again, iced knowledge. So, I think gumagana na ba yung ating update? Tingnan natin. Okay. Hindi pa. So, pagganahin natin yung ating update modal bago natin pumunta sa delete query. Okay, so, tingnan natin. No? Okay. So, ngayon, hindi pa natin gumagana yung ating update modal. Papaganahin natin sa using tawag ito? Gagawa tayo ng syempre, gumagana rin yung ating upload file. Diba? So, okay. So, let's begin. Sa class, ganun pa rin. Create tayo ng class. Uy. Papanga siya update. Read upload file or file upload. Siyempre, gawa tayo ng private property. Yung ating connection. Then, construct lang natin kaagad yan. After nyan, gagawa mo tayo ng function or ng method para sa pag-upload ng file. Ngayon ka lang, function, upload, file, update. So, gawa tayo ng variable sa loob ng parameter para magpapasahan lang yung mga yan ulit. So, para mabilis lang, dun tayo sa ating upload file sa insert query. Gagawin ko lang, kukopin ko na lang to. Yan. Okay, copy. Paste ko na lang siya dito. Yan. Okay, so yun, ganyan lang, no? Pare-pares lang naman yung mga yan. Okay? Kung mayroong mga pagkakaiba, wala naman. So, same variable na naman ginawa natin sa ating insert query. So, yan yung ating upload method. Next, mag-create tayo ng dalawang method. Okay. Yung isa, pag-update ng data na kasama ang pag-upload ng file. Yung isa naman, gawin ko yung walang yung optional, yung pwede kang hindi mag-upload ng file. So, nagay ko without file upload. Yan. Property or function. Dito, meron tayo ditong first name, middle name, last name, and new file, diba? So, gagawin ko na sa insert na to, copy ko na lang to. Paste natin doon. Sa ating file upload. Tapos, dagdag tayo ng ID. Ayan. Variable ID. Kinuha natin yung new file dito. Ayan. Ayan. So, ngayon, gagawa tayo ng SQL ngayon para sa ating update query. Gawin ko na lang. Punta tayo sa PHP-MyAdmin. Okay. Tagal mag-load. Bakit talaga sa umpisa na mag-load nito? Tagal lang. Yun. So, punta tayo sa ating table ngayon sa loob ng records database. Okay. Click ko lang SQL. Then yung update. Copy ko na lang to. Ayan. Ayan. So, okay. Tanggalin ko to. Ayan. So, kailangan yan. Tanggalin natin lahat ng values. Dahil ipe-prepare lang natin sila. So, pag-prepare, gagamit lang tayo ng question mark. And tanggalin ko lang din yung backfix. Hindi ko kailangan ng backfix.
Okay. So, ito pa pala. Gawin natin, first name, question mark, middle name, question mark. Okay. Where ID is equals to question mark. So, naka-prepare na natin. So, after prepare, syempre, hindi pwedeng mawala ang pagkuha ng query niyan. This con. Okay, prepare natin yung ating SQL. Variable. Tapos, bind parameters. So, kung bilangin nyo, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sabi nga dito, pag sabing S means string yung kanyang data type. Yan. Yung I naman, it means integer yung kanyang data type. Dahil yung ID natin is naka-number, so integer yan. Diba? So, yun lang yung explanation yan. Then, kunin natin yung mga variables na yun dito sa ating parameters. Dahil ipapasa natin yan mamaya sa ating trigger. Then, yung ID. Okay? Tapos, execute natin siya. Execute. Tapos, close. So, kung nakagawa tayo ng with upload file, mas madali sa without upload file. So, ang gagawin ko lang, copy-paste ko na lang itong buong syntax na to. Yeah. Tanggalin ko lang yung upload, yung new file name. Ayan. Tapos, copy ko na lang to. Okay. Ayan. Tanggalin ko lang yung pag-upload ng file. Ayan. Saka yung variable ng file name. So, yun lang. Ganyan na kasimple. Tapos, bawasan natin ang parameters. Bind parameters. Kasi nagbawas tayo. So, ganyan na kasimple. Ngayon, sa ating information page, information page, huwag natin kalimutan mag-require ng sa controller ng update.php. Ayan. Inside na controller folder, we create new file, then save natin sa update.php. Okay. So ngayon, ito yung mag-trigger ng button. Okay, button name, yung ating name attribute na button update. Close ko na to. Gagawin ko lang is create tayo ng PHP ulit. So if iset button update. Yan. Tapos gawa tayo ng variable na data update or new object rather. Gawa tayo ng object. Then kunin natin yung class. Then tawagan natin si connection. Okay? So gagawin ko lang if statement not empty daw si variable post yung ating file, no? Which is yung sa modal, yung file natin is upload file. Ayan. So, kapag not empty si upload file, gawa muna tayo ng bakit upload file? Update ID rather. Ano ba yan? Kasi kukunin nga natin si ID. Ito, kung may laman siya. No? Pag may laman siya, mag-trigger yung pag-update natin. So, update ID. Ito, yung app name, attribute, update ID. Ayan yan.
Okay? So, gawa tayo ng mga variable ngayon. ID is equals to so, ito dapat alam nyo na yan. Ano yung sabihin ng skip string. Pag hindi pa, search nyo na ano yung skip string sa PHP SQL. Pero ano yan? Para lang sa iwas SQL injection. No? Okay. So, update fname. I think it is fname. Mali pa spelling ko. Mname. Then, lname. Yan. Variable. Create mo tayo ng mga variable. Then, para sa files natin. Na ang pangalan ng files natin is ang pangalan mo? Update file. Sa button. Update file. Okay. So, ngayon nakapag-create tayo ng mga variables para kunin yung mga record data doon sa ating input tags. Ngayon, gawa tayo ng if-else statement. So, ito yung mga optional natin. No? So, yan. If not empty daw si update file variable na name. Kung may laman o wala. Lagyan ko lang, mag-create tayo ng, kukunin natin yung create tayo ng bagong variable or object o variable. Then, ang ating object, yung data update. Okay? Kunin natin yung method na, kunin muna natin yung method na upload file update. Yan. Then, tawagin natin si variable update file. Yan. Para siya yung mag-grab ng value. Next naman, okay, so I think, sige, subukan natin. Data update. Diretso natin, no? Yan. Okay, tawagin natin si method. Yung kasama yung pag-upload ng file. Yan, upload file. Then, kunin natin yung mga parameters doon sa loob ng class. Ito, kunin ko na lang to. Okay, actually, no. Kunin natin itong mga to pala. Ito. Ayan. So, date of name, date, name, okay, date, gender, date, d-day, tapos yung variable new file name. Yan. Gawa tayo ng alert ngayon na show alert update. Yan. So, sa ating show.alert.php, copy ko na lang siguro itong buong code sa to. Yan. Siguro error success. Ito na lang. Yan. Paste natin yung buong codes na yan dito. Tapos, baguhin ko na lang yung pangalan niya. Show alert update function. Yan.
Tapos, gawin ko tong update success. Ayan. So, yan. Tapos, baguhin ko lang to. Gawin ko siyang window para mag-refresh lang sa same page niya. Location. That's href. Ayan. So, yun. Else naman, kapag empty yung gagawin natin, gagawin ko na lang, copy-paste ko tong buong codes na to. Then, tawagin natin yung function or yung method dun sa class na without upload file. Okay. So, dahil dyan, wala yung upload yan, tatanggalin ko to. Ayan. Okay. So, yun. No. Okay, double check mo natin yung ating class. Okay. So, yan. Hindi na ako gumamit ng ano dito. New file name because kasi kung wala namang in-upload na file, retain lang yung file doon sa database. So, try natin ngayon kung gagana siya. Ayun o. So, nakita nyo, gumana na yung ating pag-upload ng file. Pag-retrieve ng file. No? So, for example, update ng data. Ayan. Nakita nyo, same pa rin yung pinagkukuhanan niya. Low. O sa bagay, wala kasing laman to. Ito yung may laman eh. Yan o. So, yan. Okay? So, yun po yung ating button sa pag-create ng upload file. Okay. So, para makita nyo, sige, upload tayo ng bagong file, no? Para magkaroon na siya naman. Kasi walang laman, di ba? Okay. Sige, ito G. Yan. Update natin. Yan. Update success. Click natin to. Yun, no? Di ba? So, yun muna sa ngayon. And next tutorial natin, delete query naman tayo. Salamat. Out.